Magandang araw po mga kapatid. Isang papuri po sa Diyos na tayo po ngayon ay nasa 9th season na ng ating prayer and devotion. Maraming salamat sa Panginoon sa katagumpayan na ipinagkakaloob niya sa ating gawain ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Praise you, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa panibagong opportunity na ipinagkaloob mo po sa amin, sa bawat isa, Lord God, na muli ay magamit mo ang aming mga buhay, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mensahe, ng iyong mga salita, Lord God, para po sa lahat ng makakarinig, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga salita mo at mensahe mo, Panginoon, ay maunawaan at maintindihang lubos ng bawat isang makakarinig, Lord God. At tumanim ito sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso't isipan, Panginoon. At magbunga ito ng malago, Lord God, at maipamuhay ng lahat ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna sa gawain namin ito, Lord God. Patuloy na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy lang, Panginoon, na itago mo kami sa iyong banal na likuran, Lord God. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng wisdom sa bawat lingkod mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga mensahe, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli, Lord God, sa opportunity na ipinagkaloob mo po sa akin sa oras na ito, Lord. Ikaw na po ang bahala sa akin, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang magsalita para sa akin, Lord God, sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat, O God, in Jesus' name. Amen. Ayan mga kapatid, muli po tayo ay nasa ika-9th season na ng ating prayer and devotion. At ang tema po natin ngayon ay Pilipinas, sa mga kamay ni Jesus, ikaw ay aming itinatalaga. So ayun po, ang topic po natin para ngayong gabi ay tungkol sa pagpapatawad or forgiveness. So ang ating pong key verse ay Efeso chapter 4 verse 30 hanggang 32. Ito po. Verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit sa damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. So, ayun po. Paano nga ba ang magpatawad? Paano nga ba tayo magpapatawad sa mga taong nanakit sa atin physically or emotionally? Marami po ang nagsasabi na mas mabuti pa daw na masaktan na lang ng pisikal or magkasugat ng pisikal dahil ang pananakit na pisikal, ang sugat na pisikal ay gumagaling at naghihilom. Samantalang ang sugat or ang sakit na tumatatak or lumalatay sa puso ng isang tao ay napakahirap na maghilom. So, paano nga ba tayo magpapatawad sa mga taong nananakit sa atin or nanakit sa atin? Tignan po natin ang sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 18 verse 21 hanggang 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, 70 times 7 sa isang araw, sa bawat isang taong magkakasala sa atin, ganyan karaming beses tayo dapat na magpatawad. Yan ang utos ng Panginoon. So, malinaw po na ipinapakita sa atin dito na ipinahayag mismo ng ating Panginoong Jesus na ang pagpapatawad ay unlimited. Pero alam ko po na para sa atin bilang isang tao, madali lang po itong sabihin pero mahirap na gawin. Kasi po tayong mga tao, meron tayong ugali na once na tayo ay masaktan, ang tendency nun, ang gusto natin, makaganti tayo dun sa mga taong nanakit sa atin ng mas higit pa sa ginawa nilang pananakit sa atin.
ang ano po kasi, ang katotohanan sa nakararami sa atin ay ito na naghahanap palagi ng paghihigante. Pero, ayun nga po, bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, hindi po ito ang itinuturo niya sa atin. Kasi, kapag ang gusto natin ay laging maghigante sa mga taong nananakit sa atin kahit sa simpleng paraan lamang, ang pagka po tayo, ang puso natin napuno na ng galit, dito na po tayo magsisimula na makagawa ng masasamang bagay at magkasala sa Panginoon. Which is ayaw na ayaw po ng Panginoon na mangyari sa atin. Ayaw niya na magpakasama tayo at magpatuloy na magkasala sa Kanya. Ayaw ng Panginoong Hesus na mapahamak tayo, kaya ang itinuturo niya sa atin ay magpatawad. Alalahanin din po natin yung sinabi ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 19. Ito po yung sinabi niya doon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Malinaw po na nakasulat yan at isa yan sa mga pangako sa atin ng Diyos. So, ang kailangan lang talaga natin gawin is magpatawad at ipaubaya na sa Diyos ang paghihiganti. Ipaubaya na sa Diyos, isurrender na kay Lord ang lahat-lahat. So, in this way po, hindi mapupuno ng galit ang puso natin. Hindi tayo mapapahamak at higit sa lahat, hindi tayo magkakasala sa Diyos. Kasi po kung ang paiirali natin, yung nararamdaman natin galit na gusto nating gumante sa lahat ng nananakit sa atin, syempre po, pagka ganon, yung kung sino man po yung kalaban natin, hindi rin po sila papayag na hindi sila gumante, di ba? Kaya ang nangyayari, kapag ganito na yung sitwasyon, wala na pong katapusan na gantihan hanggang sa ang ending, hindi na talaga maganda yung mangyayari. Kaya po, ang utos ng Diyos sa atin, huwag tayong gumante, sa halip ay magpatawad dahil ito po ang higit na makakabuti para sa atin. So, dito po, makikita natin at mauunawaan natin ng malinaw na sa lahat ng utos ng Diyos, lahat ng utos niya ay para rin sa sarili nating kabutihan at para sa sarili nating kapakanan. Mauunawaan din po natin dito na ang pag-ibig pa rin ng Diyos para sa ating lahat ang laging nangingibabaw sa Kanya. Sa lahat po ng mga utos niya na nakapaloob po doon, kung iisipin nating mabuti, ay yung pag-ibig niya para sa atin. Kasi ang hangad ng Panginoon sa lahat ng utos niya na yun ay para sa kabutihan natin, para sa sariling kapakanan natin. Dahil ang ayaw ni Lord na mapahamak tayo, ayaw ni Lord na mapasama tayo. So napaka-importante po sa ating mga tao na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Importante na matuto tayong magpatawad, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sarili natin mismo. Simulan po nating magpatawad sa ating sarili. Kasi madalas ang nangyayari po, 'di ba? Madalas laging yung sarili natin ang sinisisi natin sa lahat ng mga kamalian natin, sa lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng mga kahinaan natin or sa mga imperfections natin. Madalas puro yung sarili na lang natin ang sinisisi natin. Kaya po mas maganda na tayo po mismo sa sarili natin, ipanalangin natin sa Panginoon na tulungan tayo na mapatawad muna yung ating mga sarili at sumunod po doon, hilingin natin sa Diyos, ipanalangin natin na turuan tayo, samahan tayo ng Panginoon na matutong magpatawad sa ibang tao, sa mga nakakasakit sa atin. Tulungan tayo ni Lord na magpatawad sa lahat ng mga taong ito kasi hindi naman po natin kayang gawin ito ng mag-isa, hindi natin kakayanin na magpatawad kung tayo lang po sa sarili natin ang gagawa. Kailangan natin ang Diyos dahil sa pamamagitan niya matututo tayong magpatawad ng totoo at ng buong puso. So ayun po, sa kabuuan po ng mensaheng ito,
itinuturo sa atin ang pagbabago ng puso at isipan. Dahil ang gusto ng Panginoon ay maging katulad niya tayo at ang gusto po niya ay makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya sana lagi nating isama sa mga prayer natin na patuloy tayong baguhin ng Diyos at magkaroon tayo ng puso na handang sumunod sa Panginoon at willing na magpabago at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po doon 'di ba sa binasa natin yung Efeso chapter 4, yung verse 31 hanggang 32, ang sabi po doon, alisin na ninyo ang sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang Panginoong Hesus po, inialay niya ang sarili niyang buhay para mapatawad tayo ng Diyos Ama sa lahat ng ating mga kasamaan at kasalanan. Kung ang Diyos nagawang isakripisyo ang kaisa-isang anak niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ano po ang karapatan nating mga tao para hindi po tayo magpatawad? Hindi nga po ba itinuro po ito sa amin ni Tatay Ed at nakapakinggan ko na rin po siya sa isang preach ni Pastor Ferdy na hindi nga po natin alam kung kailan po kung kailan magaganap ang rapture, kung kailan yung magaganap yung tribulation at ang second coming. Hindi po ba maaaring mamaya, bukas, or sa mga susunod na linggo, susunod na months or years, hindi po natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya po, napakaganda na sa panahong ito ay alisin na po natin lahat ng bigat sa puso natin, lahat ng burden natin, isurrender na po natin sa Panginoon at patawarin na po natin ang lahat ng mga nagkasala sa atin, alisin po natin ang galit sa puso natin para po pagbalik ng Panginoon, nakahanda na po tayo, malinis na po ang puso natin sa lahat ng ito. Alam ko po na hindi ito mahirap gawin, pero ang sabi nga po, 'di ba, wala namang mahirap sa Diyos. Kung tayo ay hindi perpekto, meron tayong perpektong Diyos. Kailangan lang po nating laging ipanalangin sa Kanya, laging hilingin sa Kanya, laging idulog sa Kanya yung ating mga nararamdaman at lagi po nating ipasiyasat sa Diyos ang ating mga puso at tayo po mismo lagi nating bantayan ang ating puso. Sa gayon, hindi tayo makagagawa ng anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga po doon sa isang nabasa ko, forgiveness is a choice and not a feeling. Totoo naman po, no? Kung magpapatawad po tayo, dapat po panindigan natin yung desisyon na yun dahil isa po yung desisyon at hindi po yun batay sa nararamdaman lang natin. Kasi po kung magpapatawad tayo batay lang sa nararamdaman natin, kunyari ngayon good mood tayo, ay sige patatawarin ko na to, good mood naman ako ngayon. Tapos bukas bad mood na naman tayo, galit na naman tayo dun sa taong yun. So hindi po ganon. Kung magpapatawad po na tayo, choice po natin yun, decision natin yun, at kailangan po natin yung panindigan. Huwag po tayong mag-base sa nararamdaman natin para magpatawad. Ang dapat po natin gawin ay manindigan sa ating desisyon. At sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pinaka main purpose natin bilang mga tao, ang sumunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga utos. So, ayun lamang mga kapatid at sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang mensaheng ito ng Panginoon para sa ating lahat. At tayo po ngayon ay dumako na sa ating pananalangin. So, ito po yung mga prayer request para sa atin. Si Brother Eugene Calyado at Samson Minoria for healing dahil sa na-stroke. Nay Pining, stroke din po at may sakit sa puso. Lando Perez, may tubig sa baga. Si Joy, breast cancer. Crystal, na makapasa sa exam at test for promotion. Si Biboy Aquino, negative na result sa kanyang swab test. Sister Jerilyn, dinudugo po. Si Pat Favorial, favor from God and provisions. Si Dante Cruz, more on breakthrough for new opportunities. Si Reynalyn Forca, CKD stage 5 at dinadialysis po siya. Si Giselle, nag-positive po sa COVID-19. At si
si Jennifer po. At ganun din po si Sister Salve na dinadialysis po sa oras na ito. Yun. So, ipanalangin po natin ang mga kapatid nating ito na nangangailangan ng panalangin. Magsimula na po tayo sa ating pananalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Praise you, Lord. Praise you, O God, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito, God, na sinamahan mo kami, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon, na maipahayag ang mensahe mo at ang iyong mga salita para sa lahat ng nakakarinig, Lord God. Nawa, Panginoon, ay maipamuhay ng lahat ang iyong mga salitang ito, Lord God. At Panginoon, maraming salamat, Lord God, at patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy na pinagkakalooban mo ng katagumpayan ng aming gawaing ito, Lord. Patuloy na marami kang naaabot, Panginoon, na kaluluwa sa pamamagitan ng gawain namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat, Panginoon kong Diyos. Tunay, Lord, na napakabuti mong Diyos sa amin, Lord God. Tunay na tapat ka, Panginoon, at ang pag-ibig mo para sa amin ay hindi masukat, Lord God. And napaka-bless po namin, Panginoon, and we are so grateful, O God, dahil meron kaming isang tunay at buhay na Diyos, Panginoon, na katulad mo, Lord God, na palagi naming kasama, Panginoon, at hindi kami iniiwanan, hindi kami pinababayaan, hindi kami pinagkukulang sa anumang mga pangangailangan namin sa buhay, Lord. Tunay na ikaw ang aming Diyos na siyang nagpo-provide sa anumang mga pangangailangan namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Lord God, sa lahat ng mga ginagawa mo para sa amin, Panginoon. Walang kapaguran na gumagawa ka para sa amin, walang sawa kang gumagawa para sa amin, Lord God, na lahat ay para sa aming kabutihan, lahat ay para sa aming sariling kapakanan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami, O Diyos, at minamahal mo kami bilang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. At Lord, idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang buhay ng bawat isang kapatiran naming ito, Panginoon, na sa oras na ito, Lord God, ay nagdaranas ng sakit. Lord God, nakaratay sa kanilang dahil sa kanilang mga karamdaman, Lord, nahihirapan, nababalisa ng dahil sa kanilang mga karamdaman, Lord. Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, ang kagalingan na mula sa iyo, Panginoon, ay pagkaloob mo po sa mga taong ito, Lord God. Panginoon, walang imposible sa iyo, Lord God. Wala pong sakit, O Diyos, na hindi mo kayang pagalingin, Lord. Walang mahirap para sa iyo, Lord God. Panginoon, lahat ng sakit na ito, Panginoon kong Diyos, anumang uri ng sakit, Lord God, ay napagtagumpayan mo na, Panginoon, sa pamamagitan ng mga latay at sugat mo, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Lord. Ang lahat ng ito ay napagtagumpayan mo na, Panginoon. Lahat ng sakit na ito, Panginoon, ay pinagaling mo na, Lord God. And right now, Lord, we declare complete healing, Panginoon, sa mga kapatid naming ito, Lord God, na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang siyang humipo sa kanila, Panginoon. Ikaw ang siyang magkaloob ng kagalingan ng kanilang mga katawan, Panginoon. Bigyan mo po ng restoration, O God, ang kanilang kalusugan, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa mga taong ito, Lord God, in Jesus' name, O God. At gayon din po para sa mga kapatid namin na nangangailangan ng breakthrough, ng katagumpayan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, Lord, na ikaw ang mag-lead sa kanila, Panginoon. Bigyang liwanag mo ang kanilang landas, Lord God, na dapat tahakin, Panginoon, patungo sa katagumpayan, Lord God, na pangarap mo rin para sa kanila, Panginoon. Lord, in Jesus' name, O God, gabayan mo po kaming lahat, Panginoon kong Diyos. Ikaw ang mag-lead sa amin, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon, at ikaw lamang ang makapagbibigay ng pinaka-the best para sa amin, Panginoon, in Jesus' name, O God. And Lord, idinadalangin namin sa iyo, Panginoon kong Diyos, ang aming bayan, Lord God. Panginoon, let your sovereign hand, Lord God, ang siyang mag-rule sa aming bayang Pilipinas, Lord God. Rule, Panginoon, over our government, Lord God, sa lahat ng sektor ng aming gobyerno, Panginoon, sa lahat ng namiminuno sa aming bansa, Lord, mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas na posisyon, Panginoon kong Diyos. Lord, nawa ang bawat isang ito ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Lord God, at ng puso na may totoong malasakit para sa kanilang mga nasasakupan, Panginoon, in Jesus' name, O God. Panginoon, pagalingin mo ang aming bansang Pilipinas, Lord God, hindi lamang po sa COVID-19, Lord, kundi sa lahat ng kasamaan, Panginoon, sa lahat ng karumihan, Lord God, sa lahat ng katiwalian, Lord, lalo na sa gobyerno, Panginoon kong Diyos, sa lahat ng
ng kalaswaan, sa lahat ng adiksyon, Panginoon, sa lahat ng kaganidan, Lord God, sa lahat ng kasakiman, sa posisyon, Lord God, Panginoon, pagalingin mo ang aming bayan, Lord God. Ito ay bayan mo rin, Panginoon ko, at naniniwala kami na mahal mo ang bansang Pilipinas, Lord God. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na bigyan mong kagalingan ng aming bayan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-rule, Lord God, over Philippines, Panginoon ko, in Jesus' name, O God. And Lord, idinadalangin din po namin sa iyo, Lord, ang aming iglesia, Panginoon, ang Church of the Living Faith, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang maghari sa aming iglesyang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isang kapatiran sa CLF, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari sa amin, Panginoon kong Diyos. At Lord God, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagkaisahin ang bawat miyembro ng aming iglesia, Lord God, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-rule sa bawat isa, Lord God. At Panginoon, Lord, dalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga pastor, ang aming mga leaders, mga deacons, elders, Lord God, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay, Lord. Patuloy na gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, for your kingdom and for your glory, O God. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa amin at sa lahat ng pamilya namin, Panginoon. Patuloy na pagkaingatan mo kami, Lord God, and patuloy mo po kaming protektahan, Panginoon, ingatan at iligtas sa lahat ng mga harm, sa lahat ng panganib, Panginoon kong Diyos, sa lahat ng gawa ng kaaway, Lord God. Continue to cover us, O Lord, with your most precious blood, O God, in Jesus' name, O Lord. At gayon din po, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat pamilya, Panginoon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon kong Diyos. Lord, nawa ang pag-ibig mo, O God, ang siyang mangibabaw, ang siyang palaging magbigkis, Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat relasyon sa buong mundo, Lord God. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang magbind sa lahat, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Lord God. Sa iyo lamang namin itinataas ang lahat, sa iyo lamang namin isinusuko ang lahat, lalo na ang aming mga buhay. Lord, sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapagbibigay sa amin ng pinakamabuti at pinaka-the best sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw ang aming Diyos na walang imposible. Ikaw ang aming Diyos ng lahat ng miracles, O God. Ikaw ang aming Diyos na walang mahirap para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na walang hangganan ang kapangyarihan, walang katapusan, walang limitasyon, walang border ang kapangyarihan mo, Panginoon. At higit-higit kang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat, Panginoon. Sa lahat ng mga nagaganap ngayon sa mundong ito, Lord, at sa lahat ng magaganap pa, Panginoon. Lord, let your will be done, O God. Let your will be done, Panginoon. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Lord, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Panginoon, tanging sa iyo lamang namin ito inaalay, binabalik, Lord God. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Yun lamang mga kapatid, God bless po sa lahat.